So magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Ayun, mag-reaction video tayo ngayong gabi. Ito ang interview ng 24 oras kay BP Sara. Minsan lang kasi itong magpa-interview si BP. Iwan ko kung bakit na in-interview to ng GMA. Alam nyo naman ng GMA, mga media, gaya ng ABS, CBN, TV5, UNTV, alam niyo naman na parang malayo sila sa mga Duterte. Pero ito, may nakita tayong interview kay BP Sara. Ayun, pakinggan natin ang interview ni BP Sara. May ilang katanungan dito tungkol sa kung bakit nag-resign si BP, kung anong nangyari. Ayun, pakinggan natin mga kababayan. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya, kategorya, merong personal, sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, alam niyo naman si BP Sara, pag magpa-interview yan, may laman talaga yung mga sinasabi niyan. Gaya ng sinasabi niya na marami siyang rason kaya umalis siya sa kabinete ni PBBM. Sa palagay ko, dapat lang naman talaga siyang umalis diyan sa kabinete ng administrasyon ni PBBM. Dahil kita mo naman sa mga pang-api sa kanya, parang hindi na siya nirespeto. Pakinggan natin yung mga kanya. mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya, kategorya, merong personal, sa aming dalawa lang, merong DepEd, Pero sa tingin ko, medyo malalim talaga yung hugot ni BP Sara dito. Alam kong may mabigat siyang dahilan na kaya siya bumitaw. Hindi natin alam. Pero pagdating ng panahon, malalaman din natin. At alam ko rin na napapansinan niya na wala talaga makakasama talaga sa kanya pag patuloy pa siyang dumidikit sa kay PBBM, dahil napansin niya na siguro ang grabing nakawan, hindi na maganda yung takbo ng pira ng taong bayan, hindi na niya talaga nagustuhan yung pamumuno ni PBBM. Kaya yun yung sa tingin kong rason kaya tuluyan na siyang bumitaw gaya ng DepEd. merong budget, at merong sa bayan din. So, Gaya ng sabi niya ng meron sa budget at sa bayan, sa pananaw ko, nung naging sekretary siya sa DepEd, alam naman natin ginigipit siya sa budget. Kaya, paano ka naman mamumuno ng tama kung kulang yung budget mo? Alam mo naman ng trabaho, kung walang budget, hindi ka rin makapagtrabaho ng maayos. So, naiintindihan ko si BP na kaya siguro iniwan niya na dahil ginigipit siya sa budget. Alam niyo naman na marami siyang kritiko. Patuloy lang siyang sisiraan kung hindi siya bibitaw sa DepEd. Dahil hindi naman niya magawa yung tama at naawa na siya sa mga bata. Paano niya gawin yung tama kung wala naman siyang budget, hindi siya makagalaw ng maayos, ginigipit siya. Kaya naawa siya sa mga bata kaysa madamay yung mga bata na madamay sa pagigipit sa kanya. Siyempre, sekretary siya, pag ginigipit siya, madadamay talaga yung mga estudyante, mga bata. Kaya minabuti na lang niya siguro, bumitaw na lang siya. medyo mahaba
yung listahan, and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at Ito na sa tingin ko dito kay BP Sara, lalabanan niya talaga ang gobyerno ngayon dahil sa Davao kasi medyo kilala ko na yan si BP Sara. Pag magserbisyo kasi yan, pag hindi niya gusto, magsasalita talaga yan pag hindi niya gusto. Dahil napatunayan ko na yan, dahil nakita ko na yan, gaya ng nangyari doon sa sheriff. Doon yun nangyari sa bandang Agdao, sa May Suliman, doon yun nangyari, at doon din ako nakita ko kung paano niya sinuntok yung sheriff sa galit niya. Kaya ngayon nakita niya siguro sa kay PBBM na hindi na maganda, galit na siya. Kaya ayun, nakita ko sa mukha niya parang tumatawa siya pero malalim yung hugot niya. Balikan natin yung nangyari sa sheriff. Sinuntok kasi niya yun dahil ang nangyari kasi nung pagdemolish doon sa Suliman sa May Agdao, yung time na yun ay pumunta si BP Sara sa nabahaan doon sa May Pangi, sa Matina Pangi. Pumunta siya doon at tumawag siya sa sheriff na kung pwede sana hintayin lang siya makapunta doon sa pagdemolishan dahil siya na magsabi sa mga tao, siya na yung mag-asikaso, at hintayin lang siya dahil may pinuntahan lang siya doon sa May Pangi. Yun yung narinig kong balita at mga sabi doon sa mga kasama kong nanonood, yun ang nangyari. Kaso hindi nakinig yung sheriff, pinademolis talaga niya. Tapos may mga nasugatan ng mga pulis, may nasugatan ng mga tao na may-ari ng mga bahay-bahay. Kaya yun, sobrang galit ni BP Sara, kaya yun, nasuntok niya yung sheriff. Kaya kilala ko tong si BP Sara, dahil taga Davao naman ako, kung gaano katapang to, at hindi ito gusto ng paligoy-ligoy na kan. Kaya naintindihan ko to, kaya binitawan niya yung pagka-DepEd, tsaka umalis na talaga siya kay PBBM. Ayun na talaga dahil hindi na siya makatiis sa pambababoy ng pira natin sa gobyerno ngayon. oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan. Yun yung pinakamasakit pakinggan sa yung sinabi ni BP Sara. Alam kong totoo yan totoong nangyayari yan. Hindi naman kasi yan sinungaling si BP. Alam kong napansin niya talaga. Na halata naman na ang laki talaga ng utang natin ngayon. Mid-year pa lang halos kalahati pa lang ng 2024. Pero ubos na yung budget na natin sa buong 2024. Tapos wala namang proyekto gaya ng mga plus flood. Hindi talaga maayos yung paghawak ng pira ng gobyerno ngayon. At yun yung nakita siguro ni BP Sara. Pinakamasakit yun. Gaya natin na mahirap tayo pero ginaganito tayo ng gobyerno, ng administrasyon. Masakit talaga dahil pira natin yan tapos hindi inayos ng paggastos. Hindi natin alam kung bakit naubos talaga yung pira. Mid-year pa lang, parati pa lang ng 2024 pero ubos na daw yung budget. kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. Naawa talaga ako kay Sara.
base sa sinabi niya ngayon, pilit niyang pinipigilan yung ginagawang kabulastugan ng gobyerno, pagnanakaw, pang korupsyon. Pero ni isa wala siyang nakitang suporta. Parang napakasakit pakinggan. Ni isa wala siyang nakuhang suporta. Parang binaliwala lang, ganun. Nakakalungkot talaga dahil halata naman talaga grabing pagkampihan nila ngayon. Lahat ng media parang nakatakip lahat sa tintakpan nila lahat ng mga totoong nangyari. Congressman, senador, may kunting senador ng mga Duterte pero sa tingin ko parang takot. Hindi masyado tahimik sila. Hindi masyadong nagsasalita sa tama. Siguro natakot sila. Hindi natin alam. Yun lang nakakalungkot talaga. Bakit ito nangyari sa gobyerno ngayon? At wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay Siguro, nung sa DepEd pa siya, iniipit siya sa budget, ginagawa siyang katawa-tawa, hindi na niya kaya talaga. Yun yung mga pananaw ko sa kanya. Hindi naman kasi tinitalya ni BP Sara ngayon kung ano talaga yung nangyari dahil hindi naman kasi siya madaldal. Pero yun yung conclusion ko na parang ganun. Kaya tama lang din na binitawan na ni Sara yun sa DepEd para hindi na madama yung mga bata. Parang nasali sa panggigipit yung mga bata napiktuhan na. kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And yun So wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malayan ang nagsasalita ang Vice Presidente. Nakahapon lang, naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Iwan ko, nanibago ako ngayon sa GMA7 sa 24 oras. Nanibago ako. Parang hindi sila naging bias ngayon balita ngayon. Dati kasi parang ngayon parang fair sila magbalita. Parang piniplex nila yung mga Duterte ng bagya lang naman. Hindi naman gaya nga piniplex nila yung si Duterte, si BP. Iwan ko lang baka nag-delay ng bayad. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan. So yun na yun. Kung sino magre-react nito, yun yung natamaan. Sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon, yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa bayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Occam Research kung saan bumaba umuno ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tatanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat Grabing katangahan talaga ng gobyerno ngayon.
Nakaka-dismaya talaga. Magpapasurvey, tama nga naman. Magpapasurvey ka ng ganyan ng tanong mo. Parang eleksyon na kinabukasan. Dapat itanong mo kung kontento ba kayo sa ginagawa ng Pangulo. Hindi ba kayo naghihirap? Yung ganun, wag niyo nang isali yung pro Duterte ka ba or pro Marcos. Hindi naman kasali yung mga Duterte ngayon sa gobyerno. Yung mga Duterte. Bakit mo ipagkumpara yung pro Duterte? Dapat tanong mo yung kontento ka ba sa buhay mo ngayon? Kontento ka ba sa gobyerno ngayon? Anong tingin mo sa Pangulo? Ilang rating, ilang percent pa dapat lang i-grado mo sa Pangulo, ganyan dapat. Siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong... Yun yung masakit dyan. Yun yung nakalungkot dyan. Tama nga naman si VP. Halata talaga na ayaw na nilang bumaba. Parang silent masyalo na yung nangyari. Tingnan nyo naman yung nangyari. Pangigipit sa mga Duterte. Ang galaw nilang lahat, pamulitika na lahat Hindi na serbisyo. Puro na pamulitika. Kahit anong ginagawa nilang kabulastugan, yan ang Davao, ginugulo nila. Sabihan ba naman ng Davao? Ang Davao is second city. Sabihan ba namang dinadaya ang report? Sabi ni Tory. Kaiba talaga. Tama na si BP Sara, tama yung sabi niya na kahit ano tama o mali gawin nila para lang maprotektahan yung posisyon nila. Gaya ng may naghain ng chatcha, yung extend yung sa mga congressman gawing 5 years, imbes na 3 years, gawing 5 years. Yun, halata na talaga yun na gusto nila magtagal sa pisto. Ayaw nilang bumaba. Pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Wala na silang pakialam kung tama o mali. Sisiraan lang nila yung mga Duterte. Kahit ano na lang, ikakabit nila. Yung pugo, yung extrajudicial killing, pilit lang ikakabit. Lahat ng kalyado ng mga Duterte, didikit nila. Inumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yun yung gusto kong marinig kay BP. Yung nire-record lang nila, kinukuha lang nila mga report, yung mga detalye, at nilagay sa isang files. Ayun. Dahil pagdating ng panahon, magagamit yan. Alam kong pagdating ng panahon, makukulong yung mga yan. Maraming makukulong pagdating ng panahon. Sa ngayon na administrasyon, wala tayong maasahan ngayon dito. Sa tingin ko lang,
Wala tayong masahan sa gobyerno ngayon. One-sided lahat eh. Sila nang ang hari ng yung nagdesisyon ng lahat. Umpisa sa pinakababa. Sila nang nagdesisyon lahat. Wala tayong magkarapatang magreklamo. Kaya yun yung sabi ni BP Sara, iniipon lang nila yung mga report, mga files. Ayun. Pagdating ng panahon, maraming makukulong mga pulis, mga general, EP siguro pagdating ng panahon. Asahan namin yan, BP. Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. So, Nakatuto. So yun lang muna. Sana sa 2028 election, yun yung mga pinagdasal namin dito sa Tagalabaw, sana may manalo na presidente na hindi gaya nito ngayon, na hindi sakim sa posisyon, yun. Hindi sakim sa pira, hindi asal hari. Kakaiba talaga ngayon. Kung hindi man maging presidente to si BP o wala nang maging presidenteng Duterte, sana yung mapalit, yung hindi sakim sa kapangyarihan. So yun lang muna mga boss, salamat.